ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Good evening sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, Katoliko man o hindi, na nagsubaybay at kasalukuyang nagsusore. Most requested kasi itong ating tatalakayin ngayon. Una, may naghamon kay Father Darwin na albularyo at tinanggap naman ni Father Darwin. Pero iba itong hamon niya dahil sabi niya, kailangan daw umano na lagdaan sa abogado. Pagkatapos, kung sino man ang matalo sa debate, itatali ang mga kamay and then isilid sa sako. Grabe. Tinanggap ito ni Father Darwin. May nag-forward sa atin. Isang albularyo, naghamon sa atin ng diskusyon. Walang problema naman. No? Okay naman ako na makikidiskusyon sa mga kapatid natin. No? Marami na. No? Mga bertud ng pusa. Sa mga albularyo na nagagalit sa atin. Walang problema po. Ito lang, kung gusto nyo, tawagin nyo si Brother Jando, handa tayong haharap. Father Darwin, ang mga albularyo wala nag-intra sa debate kay iyan sa yawa. Kamulang ang mga reliyon nga mga organisasyon nga pirmi makita sa Facebook nga pirmi gadibati da. Kay kamo mga yawan noon man mo. Sa mga di nakaunawa, sabi niya, matapos natanggap yung hamon, matapos tinanggap din. Sabi niya, yung mga albularyo daw hindi makipagdebate. Abay, nag-ibang biglang naglaho ata, no? Dahil ang pakipagdebate daw ay sa demonyo. Ano itong mabasa sa Biblia? Gawa, Kapitulo 18, Acts of the Apostles, chapter 18, verse 28, New International Version. For he vigorously refuted his Jewish opponents in public debate, probing from the scriptures that Jesus was the Messiah. So, nakipagdebate si San Pablo. Tinalo niya ang kaniyang mga katunggali sa pamamagitan ng public debate. Ibig ba sabihin sa demonyo na? O natakot lang talaga. Dahil, alam naman natin, pag wala sa katotohanan, hangin lang pag maghamon. Pero, ito ang natanggap na hamon at nakapost sa social media. Cebuano ito, birtod ng pusa at mukha niya ang lumabas din. Sabi niya, sabihin kahit sino, kahit si Father Darwin, gitgano, makipag-Bible debate, one-on-one, ang tatalakayin na paksa, ang tanang nakasulat sa Biblia. Grabe naman, lahat na nakasulat sa Biblia, tatalakayin. Nandyan sa papel na pipirmahan ng notaryo sa abogado. So yon. Ang kasunduan kung sino ang matalo sa Bible debate, ito na. Gapuson ko no ang kamot. Pati pala, tiil o binti. Itatali ang kamay at binti. And then, isilid daw ng sako. At itatali ang sako.
Then, lagyan ng malaking bato. Grabe naman ito. Oh, sino daw umano ang tatanggap sa kanyang hamon na Bible debate? Yan. O, kaya nga tinanggap ni Father Darwin, makipag-communicate ka ni Brajando, no? O bay, nag-iba. Di na daw umano siya haharap dahil ang pakipagdebate sa demonyo daw. Parang di yata niya nabasa kung ang paksa na gusto, lahat na nakasulat sa Biblia. Hindi specific, basta lahat. Ay, pabigyan na lang natin. Kahit hindi na lang si Father Darwin, kahit ako na lang muna. No? Yun kung kakasasahamon. Pero, kung sa demonyo ang pakipagdebate, abay, di yata nabasa ang Acts chapter 18 verse 28. Ngayon, may nagkomento sa ating uploaded video kaugnay dito sa albularyo. Sabi niya, makita ninyo, walang problema kung ang tanong, walang perang gastusan niyo sa ospital. Kaya nga, pumunta sa healer dahil walang pera. Mali din yung sinabing walang pera, kaya pumunta sa albularyo. Tingnan niyo ito, ang magkaanong dapat bayaran sa albularyo. Ito po sa batang healer daw. Lana. Pag dagdagan ang lana, magbayad ka ng 750 sa lapad. Pag junior, 500. Pag sakto, ano kaya itong sakto? 250. Pag rapa, 50 pesos. Pag habak, 500. Bakos, 200. 2,500. Plus ritual, 3,550. Asan ang walang bayad? Pagkatapos walang PhilHealth ito. At ito din ang naghamon na umatras. May GCash pa para sa nagbinta ng anting-anting. Kaya ito ang bahagi sa pahayag ni Father Darwin. Pakinggan ninyo mga kapatid. Pero, una, magkasama pala sila, nakita ko sa picture, nitong batang healer. Magkasama sila. At, tandaan natin, itong si batang healer na may gabay daw umano siyang Santo Niño noon pa, nangaral. Ano ba yung aral niya? Ang aral niya ay di na daw babalik ang ating Panginoong Hesus. Sige, tagampo, mubalik si Ginoong Jesucristo, pero never na mubalik. Dili na mubalik. Sa mga di nakaunawa sa kanyang pahayag, sabi niya, palagi tayong nagdasal na babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Sige, tagampo, mubalik si Ginoong Jesucristo, pero never na mubalik. Dili na mubalik. Di na daw umano babalik ang ating Panginoong Jesucristo. At maraming napaniwala sa ganyang uri. At nakapila talaga. Ano ang pahayag ng ating Panginoong Hesus? Ito po ang mabasa natin sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. Huwag magabag ang inyong kalooban. Sumasampalataya kayo sa Diyos. Sumasampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag
na ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. See? Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na babalik siya para kunin niya ang kanyang mga alagad at makasama niya kung saan naroon. Pero itong pinaniniwalaan nilang albularyo, Sige, tagampo, mubalik si Ginoong Jesucristo, pero never na mubalik. Dili na mubalik. hindi na umano daw babalik ang ating Panginoong Hesus. Palagi tayong nagdasal na babalik ang ating Panginoong Hesus. Hindi daw umano babalik. Iano ang mga kapatid? Babala sa mga apostol batay sa nakasulat sa Biblia. Ito po ang mabasa natin sa Galatia Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9. Subalit, kahit kami o isang anghel man na mula sa langit ay mangaral ng ebanghelyo na salungat sa ipinangaral namin sa inyo, sumpain nawa siya ng Diyos. Gaya ng sinabi na namin noong una, sasabihin ko ulit. Ngayon, kung ang sino man ay mangaral ng salungat sa ebanghelyo na inyong natanggap, sumpain nawa siya ng Diyos. Naku, delikado. Malinaw naman, pahayag 22-21 ang ating Panginoong Hesus, babalik. At yun din ang nakasulat sa Ebanghelyo. Pero itong pinipilahan ng mga inosente na para sa kanila umano'y milagroso at pinaniniwalaan na alagad ng Diyos, abay, di na babalik ang Panginoon daw. At maliban dyan mga kapatid, mapansin ninyo, itong naghamon kay Father Darwin, itong mga albularyong ito, meron silang mga tato. Kung nanghamon sila na lahat na nakasulat sa Biblia, dapat alam nila ito. Leviticus 19:28. Di ba bawal sa Diyos ang paglagay ng tato? Ang tanong, ba't tad sila ng tato? Di ba nila nabasa ito? Kaya, yun ang dahilan siguro kung bakit di nila tinatanggap, ayaw nilang tanggapin ng kumasa si Father Darwin. At di lang yan, no? Sabi niya, napakamahal pala ng oil. 1,000 daw. Bakit 1,000? Wala daw umanong niyog sa kanila. About sa lana, kini manggong lana dol mo nang moingon sila presyo. Okay. Sa ingon na tag 1,000 daw ang lana. About Mahal daw, may mga nagreklamo na ang lana ay tag 1,000. O ano sabi niya? manggudri walang lubi daw umano sa kanila. Ipakita ko, palakihan ko ha. Yung nagpipilang mga tao, ano makita nyo? Walang niyog. Ito nakita ninyo. Hindi ba ito mga puno ng niyog? Di ba nakita niyo? Mga puno yan ng niyog. Kung saan nakapila, ito. About sa lana, kini manggong lana dol mo nang moingon sila presyo. Okay. Sa ingon na tag 1,000 daw ang lana. About manggudri walang niyog daw umano sa kanila. Kitang-kita naman na yung mga nakapilang tao, ang daming mga puno ng niyog. Ulitin natin ha. About sa lana, kini manggong lana dol mo nang moingon sila presyo. Okay. Sa ingon na tag 1,000 daw ang lana. About manggudri walang niyog kuno. About kaya mahal ang lana
O, yon sa mga nagsasabing walang dapat bayaran. 1,000 yung lana dahil walang niyog daw sa kanila. O, ang tanong, yung mga nakabili ng lana, gumaling ba? Eto. Nay, gaingon, daghan gaingon, ngano daw wa naulian imong Yun. kulang daw ka sa Marami daw pagtuo. umano ang nagsabi, bakit hindi gumaling yung asawa mo dahil kulang ka ng paniniwala. Sabi mo, ito ba ka na? Kailangan pagani ka, walang kagani ko ninyo kay para. Huna na siya Meron ka man siyang paniniwala na gagaling ang kanyang asawa, pero ang problema ngayon, hindi gumaling. Balikan muna natin yung oil niya. Ang ginagamit na oil niya ay sa niyog. About sa lana, kini manggong lana dol mo nang moingon sila presyo. Okay. Sa ingon na tag 1,000 daw ang lana. About manggong Okay. diri walay lubi diri adol. Tingnan natin ang Biblia, mga kapatid. Kung sa Biblia ba, ang gagamitin ba na lana ay lana ng niyog? Tingnan niyo sa AC Red Bible. Ito po ang mabasa natin sa James chapter 5 verse 14. Is anyone else? They should ask the leaders of the church. Tandaan ha, leaders of the church to come and to pray for them. The leaders should put some olive oil. Abay, olive oil pala, hindi coconut oil. Olive oil on the sick person. They should pray for him with the authority of the Lord. So, tandaan natin, ang binanggit sa Biblia na gamitin at ang magdasal sa James chapter 5 verse 14, leaders of the church. Ang tanong, ano ba itong leaders of the church? Kung tingnan natin ang Douay Version Bible. Ito po ang mabasa, mga kapatid. Kung merong magkasakit sa inyo, let him bring. Ano daw? Magdala ng pari sa iglesia. Pari pala, hindi albularyo. So, magkaano ang lana? Mao nay lana ni mo nay? Oh, mao na. Unsa man ang kahuyan nay? Ito ba ang nabili niya na lana? Yes. Ano yung kahoy na nasa loob ng lana? Di niya alam umano. Iya lang ibutang dahil sa lalo mo eh. Dili na para sa uling. Ambot lang ka ni. Mangripatay man kag uling ka So, ilag di nila alam kung ano yun na uri ng kahoy daw. Wala man eh. Inagdo, magipis up, ibutang dahil sa lalo. Maupo di ay. Oh, Sayang nga sa English kalibo na yun, no? 1,000 ang naturang oil na ibinibinta sa naturang albularyo na pinaniniwalang wala naman umanong bayad. Pag magpunta ka, kaya ang daming nagpunta dahil nakalakad daw umano, hindi makalakad, dami namang hindi gumaling. Pero sila'y inaniyahang bumili ng lana at mga anting-anting. Okay. So, pakinggan muna natin si Father Darwin sa kaniyang pahayag nung tinanggap niya ang hamon. May nag-forward sa atin. Isang albularyo naghamon sa atin ng diskusyon. Walang problema naman. No? Okay naman ako na makigdiskusyon sa mga kapatid natin. No? Marami na. No? Mga bertud ng pusa. Sa mga albularyo na nagagalit sa atin. Walang problema po. Ito lang, kung gusto nyo, tawagin nyo si Brother Jando. Handa tayong harap.
Mm. So kini si Father Darwin Gitgano nga sige og panghilabot sa mga albularyo sa madugay ug sa madali adto jud ka sa prisuhan padulong. Mapriso man gani ang manlibak unsa nakaha ang imuha nga pagpangdaot sa mga albularyo. Okay. So ninang hamon nato no og diskusyon ato ni wala problema nga makig-discuss. Pwede ato bangon kay nato indot ang kuan jud ato gusto ani face to face di na online kay di man nato makita ang kuan god kining dagway nato basta indot nang face to face jud na may ato basahon ni si Kalingaw ni so pasensya na po dahil marami mga albularyo na nag-renounce at talagang nag-react sa exorcism prayer, no? Diagnostic prayer. So, dito, pinapost pala ito ni Brother Kenneth Bustamante. So, kumusta Brother Kenneth? Pare, gihagit og debate sa albularyo. Nagadiin mo kaning albularyo, no? Naghandam kay sa orasyon, no? Mga Latin. Basta, na bisan kinsa, bisan si Father Darwin Gitgano, makig Bible debate ko one-on-one. So, makig-Bible debate daw siya sa akin one-on-one. Ang topic, ang tanan na sulat sa Bible. Kailangan daw na ang topic ay na isulat sa Biblia. No? And then, notaryado pa ito sa isang abogado. Walang problema po. Tawagin nyo lang si Brother Jando, kapatid, at haharapin and then ating i-discuss dahil face-to-face talaga. Hindi na ako ng online. Wala namang COVID ngayon. So, mas mabuti face-to-face tayo. So, si Bertud ng pusa. Kuyaw ko niyang Bertud kay murag pusa. Kung may pusa, iring. Taga Bacolod pala yan. Bacolod City. Bertud ng pusa. At nagbibinta ng mga anting-anting. Nang tinanggap ni Father Darwin at nag-offer si Father Darwin, gawin natin sa Tagbilaran City. Kaya nga, anong sabi niya? Father Darwin, ang mga albularyo wala nag-intra sa debate. So ang mga albularyo daw umano, hindi sasali ng debate dahil ang pakipagdebate ay sa demonyo yan. Nako! Ba't naghamon? Kung sa demonyo at gusto niyang basa lahat na nakasulat, ano itong tinalo ni San Pablo sa public debate ang kaniyang mga kalaban gamit ang banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesus ay ang Misaya. Sa demonyo na ba si San Pablo? Tuloy natin. Kamulang ang mga reliyon nga mga organisasyon nga pirmi makita sa Facebook. So sa mga di nakaunawa ng halo-halo ito, no, Cebuano at may pagka-Ilonggo. Yung tayo lang umano ang palaging makita sa Facebook na makipagdebate, no? Makipagdebate. Ibak naghamon ng debate. Dahil nakipagdebate dahil mga yawanon daw. Abay, nakalimutan siguro niya nakasulat sa Santiago. Sa Cebuano pa, sabi ni San Pablo, sokle ninyo ang yawa, mukaratil siyag dagan. Okay, tuloy natin. Ang mga yawanon mahilig so ang mga yawanon umano, ang sa demonyo ay mahilig makipagdebate. Ba't naghamon ng debate? Di ba? Lahat pa umanong nakasulat sa Biblia. Kung lahat na nakasulat sa Biblia, abay sigurong botata. Bakit? Gumagamit kayo ng anting-anting. Nagbibinta kayo ng anting-anting. Ano ang nakasulat sa Biblia? Kaugnay sa mga anting-anting. Eto po. Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 11 hanggang 13. Gumagamit ng anting-anting. Nagpagamit
sa masasamang espiritu. Delikado ha? Ang mga anting-anting nagpagagamit umano sa masasamang espiritu. O sa lamangkero. O sumangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na iyon na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na gawaing ito ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Dapat kang manatiling walang kapintasan sa Panginoon mong Diyos. O, yan. Malinaw ha? Galit ang Diyos sa sinumang gumagamit ng anting-anting. At ano pa ang sabi ng Diyos? Ezekiel 13:18. Ito ang sabi ng Diyos. Sabihin mo sa kanilang, ako ang makapangyarihang Panginoon, ang nagsasabi, kahabag-habag kayo, kayong mga babaeng bumibiktima sa mga mamamayan ko, maging mga bata o matatanda, sa pamamagitan ng mga anting-anting ninyo. Nilagyan ninyo sila ng mga anting-anting na pulcheras sa kanilang kamay at bilo sa mga ulo. See? Pagkatapos naghamon sila na lahat na nakasulat sa Biblia, and then nagbibinta ng anting-anting, di ba nila alam yan? Di ba nila alam ang nakasulat sa Mikas Kapitulo 5, versikulo 12? Sisirain ko ang inyong mga anting-anting at maglalaho ang inyong mga mangkukulam. Nako, galit talaga ang Diyos sa anting-anting. Ano ngayon? Kung Biblia ang dapat gamitin, di ba ninyo alam ito? Okay, tuloy natin. Gabasa lang mo sa Bible, pero So, wala ang ninyo tanong, nasunod sa utok. nagbasa daw tayo ng Bible, pero ang Bible ay hindi nakasulod sa utak. Yan. Ang tanong, sila ba'y nagbasa ng Biblia? Kung yung mga anting-anting, yung mga agimat ay sa Diyos, ang tanong, kung nagbasa kayo sa Biblia, bakit yung mga sumuko noon, sinunog ang kanilang mga agimat, sinunog ang kanilang mga anting-anting? Nasa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 19, versikulo 18 hanggang 20. Sinunog ng mga apostol. Tuloy natin. Dapat, magbasa mo sa Bible, isulod ninyo sa dughan ninyo kag sundon ang balaod sa Bible. Dili kay manghilabot sa mga... dapat daw umano sundon ano ang bata sa Biblia. Tanong, di ba tad kayo ng tato? Anong bata sa Biblia na nakasulat kaugnay sa tato? Di ba ang Diyos nagbabawal na maglagay ng tato? Nabasa ba ninyo yan? Di ba ang Diyos ay galit sa mga may anting-anting? Nabasa ba ninyo yan? Tuloy natin. Kabuhi sang tao. So, Tudlo. halo-halo itong Ilonggo, mga kapatid, no? Na dapat umano, di na tatalakayin pa kung ano ang mga ginawa ng ibang tao. Dapat lang umano yung anuman ang nakasulat sa Biblia. Now, mga mahal na kapatid, kaugnay dito, alam kaya niya kung ano ang nakasulat sa Biblia sa 2 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 2. Sabi kasi dito, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo
ang mga maling aral. Pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagain ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Yun ang nakasulat sa Biblia. Parang di yata nila alam, mga kapatid, na yung paglagay ng tato, yung anting-anting, yung mga panghuhula, yung pambubulong, ay mariing ipinagbabawal yan ng Diyos. Oh. Bawal yan. Kaya, opisyal na aral ng Simbahang Katoliko para sa mga Katoliko na Katoliko lang sa pangalan, pero ang problema, may pare kasing nagpunta, nagpagamot sa albularyo. Nasa Catechism Catholic Church kasi natin yan. 21:17. Eto, mali na kung ano ang nakasulat sa Biblia. All practices of magic, sorcery, by which one attempts that aim occult powers, so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if they were for the sake of restoring their health. Ano daw? Kahit pa ang layunin ay para mapagaling ang ating sakit, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone, or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms. O ano yung wearing charms? Yon ang mga anting-anting. Yung mga anting-anting na ipinagbibinta nila, mga anting-anting na pinagbibili ng mga lumalapit sa kanila. Di ba? Oh. Malaking kabaliktaran talaga, mga kapatid. Kaya, itong pinangaral namin at ni Father Darwin, hindi lang ito sariling aral. Aral talaga ito sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Pakinggan natin si Father Nonet Legaspi. Una, talakayin natin ang psychic mediums o maaring tawagin itong psychicong daluyan. Sa ating tansya, tinatayang mahigit sa 50% ng populasyon sa Pilipinas ay mayroong God's Enhanced Faculty or gift ang tawag natin sa iba't ibang antas. Mula sa mga tao, bata o matanda, lalaki o babae, na kinikilabutan lamang sa ilang di umano'y presensya ng masasamang espiritu, hanggang sa mga taong nakakakita na at nakakadama ng mga espiritu. Siguro ay mayroong 80% nito sa mga taong ito ang tinuturing na ito ay likas na biyayang dapat pagyamanin dahil mayroon itong taglay na kapangyarihang galing sa itaas. Kung kaya naman sila ay lumalapit sa mga iba't ibang psychic mediums at instructors na tumutulong di umano upang ma-improve ang abilities nila. Kapansin-pansin na ang mga taong may psychic dispositions ay ang mga madaling kinakapitan ng mga espiritong okulto na taglay ng mga psychic healers o albularyo na kanilang kinukonsulta. Maraming kwento na rin po ang aming narinig ng mga taong naging lalong matalas ang kanilang psychic sensitivity pagkatapos nilang magpatingin sa albularyo o espiritista. Ito ay sa kadahilan ng nabatid ng masasamang espiritu ang antas ng sensitivity ng pasyente na nagpatingin sa kanyang ahenteng manggagamot. Ngayon, hindi ko po sinasabi, tandaan natin, na ang lahat ng mga albularyo ay inaalagaan ng masasamang espiritu, Hindi yan ang aking sinasabi. Natural lang na itanggin nila yan. At hindi naman natin pinagbibintangan ang mga ito. Ang sinasabi ko lang ay ito, malamang sa hindi, batid man nila o hindi, ang nagdudulot ng kapangyarihang manggamot
ay hindi naman ang Espiritu Santo o ang Diyos. Para sa ating mga Katoliko kasi, ang gift of healing ay isang extraordinary grace. Ipinagkakaloob ito ng Diyos sa mga taong may kabanalan. Maaari bang masabing may kabanalan ng isang tao kung wala naman siyang sacramental life at virtuous life? Bakit mahalaga ang mga ito? Dahil sa pamamagitan lamang ng sacraments ng simbahan, makukuha ang ordinary grace na nagpapabanal sa atin. Ang tawag natin dyan ay sanctifying grace. Mahirap naman talagang husgahan ang kabanalan ng manggagamot. Ngunit, hindi naman mahirap kilalanin ang manggagamot. Madaling magtanong-tanong kung saan ba siya nagsisimba. Ano ang kinabibilangan niyang relihiyon? Kung anong parokya siya kabilang? Kung paano siya nagsimulang manggamot? At kung saan galing ang kanyang kapangyarihan? Madalas naman ay may mga taong nakaalam ng mga sagot sa iyong mga tanong, lalo na ang kanyang mga kababayan. Kung sakasakaling matunghayan mo na si albularyo ay galing sa lipi at lahi ng mga manggagamot, umalis ka na. Kung siya ay may mga kamag-anak na nanggagamot din, umalis ka na. Kung siya ay may edad na at naghahanap ng mapapasahan ng kanyang kapangyarihan, umalis ka na dyan sa kanyang harapan. Kung siya ay may mga salitang sinasabi habang nanggagamot sa lengguwaheng di mo naunawaan, umalis ka na. Kung bago siya manggamot ay nawawalan siya ng ulirat, kahit saglit, na parang nawawala sa sarili o may pumapasok na espiritu sa kanya, umalis ka na. Kung mayroon siyang sinusulat sa papel na mga salita at ito'y binibilot o hindi kaya ay itinatapal sa balat ng pasyente, kung minsan nga isinusulat ito sa salompas, pagkatapos ay yun ang itinatapal sa sakit, umalis ka na. Kung siya ay may ritual na pabulong, pagpapausok, pagtatawas o pagpapadugo, at iba pang mga ritual na gawi lamang ng mga espiritista, umalis ka na. Kung sa iyong observations ay makikita mong nabubuwal at nahihimatay ang kanyang mga pasyente kahit saglit, pagkatapos niyang hipuin o hindi kaya patungan ng kamay, umalis ka na. Kung si albularyo ay nagsasalita ng mga ingay na walang kabuluhan, hindi kaya nag-speaking in tongues, ala charismatic mode, umalis ka na. Kung siya sa simula pa lang ng consultation ay sinusukat ang pagkakapantay-pantay ng mga hiniliit na daliri ng pasyente, umalis ka na. Kung siya ay napansin mong gumagamit ng mga baraha o tarot cards para malaman ang sakit o ang kalalagayan ng pasyente, umalis ka na. Kung ang nabanggit niyang readings sa mga pasyente ay tulad ng sumusunod, uy, may nakabati sa iyo, may nagagalit sa iyong kapre, may nagkagusto sa iyong tikbalang, may duwending nais kang dalhin sa kanyang kaharian at gawin kang prinsesa, at alam nyo, iba pang pambihirang readings, umalis ka na. Kung ang bilin ni albularyo sa pasyente ay gawin ang ilang ritual para gumaling, tulad ng magpausok, mag-alay ng atang sa altar, etc., umalis ka na. Kung si albularyo ay may kaalamang tungkol sa nangyari o sa mga mangyayari sa pasyente, mga impormasyong hindi naman galing sa pasyente, pero nababatid niya, umalis ka na. Pagkatapos ng encounter with a psychic healer, lalo pong na-enhance ang psychic abilities ng pasyente. Halimbawa, isang pasyente ang nagpunta sa amin dahil nagsimula siyang makakita ng mga anino sa kanyang silid pagkatapos niyang dumalo sa burol ng isang kamag-anak. Siya pala kasi ay hinihil ng sarili niyang ina na psychic healer for some ailments na he has been complaining about. Namana na niya ang psychic disposition from his mother. Pero dahil sa healing na ito, lalo na na-enhance ang kanyang sensitivity. Nakakakita na siya ng evil presences sa paligid niya. Hindi sana problema yon, di ba? Ilan nga ang magsasabing, di mabuti naman para alam na niya kung saan may evil spirits, di ba? Talaga. Ang presences kasi na nakikita ng may third eye
na na-acquire through occult practices ay puro negative at demonic presences lamang. These are meant to provoke fear, to harass and manipulate the feelings and thoughts of the seer. Maaring sabihin ng seer, no, hindi naman ako talaga takot eh. Hindi naman ako natatakot. Siyempre, pag ang seer is not in the state of grace, demons will prove themselves harmless and even friendly. Kasi wala ka sa estado ng grasya eh. But they will start oppressing and obsessing the new seer when these people turn to God through the sacrament of confession. After turning to God, usually, itong mga preternatural spirits will start making their presence felt through various manifestations. Halimbawa, incurable and undetectable illnesses, extraordinary phenomena of accidents and tragedies, nightmares, unexplained depressive moods, mga mood swings, personality disorders, thoughts of suicides, and alam ninyo, even diabolic possession. Yan ang pahayag ni Father Nonit Ligaspi, isang exorcist at dalubhasa sa discernment of mystical phenomenon. Kaya mga mahal na kapatid, bilang mga Katoliko, gamitin natin ang mga sakramento. Mga sacramentals na kailangan para sa ating kaluluwa. Ayon kay Cardinal Tagle, meron tayong tinatawag na 7 ritual sacraments na yun ang espesyal na pagpapadama ng Diyos ng kanyang presensya sa iba't ibang yugto ng buhay. Pero meron tayong mga tinatawag na sacramentals na kahit labas sila sa 7 sacraments, sila pa rin ay sa tradisyon ng simbahan maaaring magamit upang maramdaman natin sa isang continuous na pamamaraan ang biyaya na natanggap natin sa mga sakramento. Diba ang binyag ay pag-alis sa original sin, pinalayas na ang demonyo na humahawak sa isang bibinyagan at sa pamamagitan ng tubig na binyagan tayo. Kaya yung holy water ay isang sacramental na ginagamit sa rite of exorcism at sa pagbibindisyon sa paggamit ng holy water. Ang bisa ng binyag, yung original exorcism, ay pinananatili sa atin. Sa binyag, no? Pinahiran na rin tayo ng langis. At tayo ay inangkin na ni Kristo, hari, propeta, pari. At sa kumpil, pinahiran na ng langis. Bagong bugso ng Espiritu Santo. Kapag ikaw ay threatened by the devil, yung langis, holy oil, ay muling gagamitin para ang bisa at lakas ng Espiritu ay dumaloy muli sa iyo. Yung lumang ritual ng binyag, nilalagyan ng asin ang labi ng bata. Bakit? Ang asin kasi ay preservative, no? And it seals the quality of food. Okay? Kaya yung asin sa binyag ay parang panalangin na ma-preserve sana ang sanctity mo. O ngayon, exorcism, yung asin, no? Yung exorcised salt ay naandyan to seal the location, no, where the exorcism is happening, no, at para mapagtibay muli ang pagiging makadiyos nitong tao. Dito sa krusipiho, dito ibinuwis ni Jesus ang kanyang buhay para tayo mabuhay. Kaya lahat ng ating ginagawa mula binyag hanggang kamatayan sa tatak ng krus ni Jesus. Kaya sa exorcism, we invoke again the power of the saving death of Christ. Ang relic, ito ay usually galing, lalo na yung mga first-class relics, ito yung mga galing sa, sabihin natin ito, ng mga banal na tao na nakibaka na rin sa demonyo at kasamaan. Kaya kung meron tayong relic, inilalagay yan minsan sa ulo ng possessed o sa ibang bahagi pa ng katawan upang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Na siya ay may mga katuwang, mga banal na tao na nananalangin at nakikibaka kasama niya.
tang isa ta, yung Holy Eucharist, the Blessed Sacrament, na special na presensya ng Panginoon. Kaya yan, dala-dala ng mga pari na nag-exercise. At yun din ang panglaban nila, proteksyon nila sa kanilang gagawin, at yun din ay the banquet, the food of consolation doon sa inaalihan ng demon. Yun. Kaya ito po'y first class relic galing sa Vatican sa taong 200 Anno Domini. Isang martir sa pananampalataya. No? Gamitin natin bilang mga Katoliko, hindi yung sa mga anting-anting. At gaano kahalaga ang mga sacramental sa ating buhay. Pakinggan natin si Father Jose Francisco Siqueira. Okay? So remember, very important yung sacramentals, because not only the sacramentals assist the sacramentals assist the sacraments. The sacramental of exorcism and the ministry of liberation, like holy water, etc., assist the sacrament of confession. Okay? Kaya nga, very important. Kapag ako, 10 taon, hindi ako nagsisimba, I am in the state of sin for 10 years, unti-unti kumakapit ang mga spirito sa akin. The longer I am not going to confession, the more and more spirits attached to my body, my emotions, my imagination, my lower faculties. Now, I go to confession, and also my soul belongs to the devil. Ngayon, ako'y nagkumpisal. What will happen? The Lord forgives me. My soul is free. But hindi automatic nawawala ang mga spirito nakakapit sa katawan ko. That's why may mga tao, Father, gusto ko na magbagong buhay, ngunit napakaraming hadlang. Ngayon na gusto ko maging isang mabuting Katoliko. So many challenges, so many obstacles, because the spirits are still attached to the person. That's why that is where the sacramentals are very important. Don't underestimate being in the state of sin for a long time. That's why kaya nga kapag binibinyagan niya ang isang bata, di ba dapat kapag nabinyagan ang isang bata, dapat pure na. Bakit kailangan pa ng exorcism? Kaya sa lahat ng mga nagpipila, kahit pa hindi kayo gumaling, basta lumapit kayo at ng paggamot, may epekto talaga yan. Ang tanong, dapat itanong ninyo sa mga manggagamot na ito, kailan ang huli nilang pagsisimba? Kailan ang huli nilang pangungumpisan? Bakit po ba sa pananampalatayang Katoliko napaka-importante ang sakit? Alam nyo ba? Kaya nga sa ating panalangin na tinatawag Anima Christi, Soul of Christ, may bahagi doon. Suffer me not to be separated from you. At ayon kay Bishop Marvin Masida, aktibong exorcist, bakit merong mga albularyo para gustong tanggalin ang ginto ng sakit sa ating buhay. Dahil ito'y napaka-mahalaga sa atin. Pakinggan natin si Bishop Marvin Masida. Pag sinabi natin, kailangang gumaling ako at all cost, anuman gagawin ko, kahit mga ritual yan, mapapalayo tayo sa Panginoon at mawawalan tayo ng ginto patungong langit, ang ating suffering. Yun ang deception ni Satan. Huwag ka nang mag-suffer. No, hindi mo na kailangang masakit pa. Huwag ka nang mag-suffer. Kinukuha sa atin ang krus natin. Ang krus, ang daan papuntang langit. So nakita natin ang deception ni Taning. Okay, they are contrary to the virtue of religion. Yon, ang paglapit sa mga albularyo, Catechism of the Catholic Church 21:17. Even if the purpose is to restore the health of someone, is gravely contrary to the virtue of religion. Mga kapatid, sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin,
Kung balikan natin ang pahayag sa 2 Timoteo 4:2, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa anumang panahon, ilantad mo ang mga maling aral. Pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Fidis quarens intellectum. Ang pananampalataya dapat makaabot sa tamang pag-unawa. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.